may prueba ako na illegally detained na si Gutesa. At papatunayan ko yan sa tamang panahon. Dalawa lang ang nakita kong proyekto ng Pangulo itong taon na to, ha. Yung nakita kong inayos niya, yung footbridge tsaka muling, at tsaka yung free phone call sa Middle East. Pero ano masasabi mo dun sa reaction ni Trillanes na kaya daw si Saldico lang daw ang laging sinasabi kasi wala daw dito at siya daw yung mainit? Eh, di ba sila naman nag-umpisa na si Saldico? Ako nga sinasabi ko, magnanakaw si Bongbong Marcos. Ang namumuno sa pagnanakaw ay si Bongbong Marcos. Bakit? Si Saldico, Committee on Appropriations. Sila yung namumuno sa Kongreso para sa budget ng gobyerno. Ang immediate boss niya, si Speaker Martin Romualdez. Hindi ka magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka pinili ng presidente. Ngayon, ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Sabi niya, ito na yung gusto kong magawa, mga proyektong kung gustong magawa. Aakyat ngayon yun sa Kongreso, aakyat sa Senado, pipirmahan ng Pangulo. Pagkatapos pirmahan ng Pangulo yun, pag lumalabas na yung budget, pinipirmahan na naman nila yun. Magkano kailangan? Magkano kailangan? Eh, puro nga yung unprogrammed allocation. Tingnan nyo yung nangyari, isang kwentong mabilis. Yung subway natin, dapat para na tayong Hong Kong at Japan. Tapos ng 2020, anong ginawa nila? Dahil sa pondo ng gobyerno, hindi mo pwedeng taasan o babaan, inililipat nila yung pondo doon sa unprogrammed allocation. Yung unprogrammed nila allocation, nilagay nila flood control. Ano nangyari ngayon? Imbis na sa 2028, eh magkaroon tayo ng subway, delayed na ng 2032. Yung mga taga-probinsya, Panay Guimaras Road, kasama po dyan. Bataan, Cavite, connecting road, kasama po dyan. Yung North Rail, papunta ng Clark, pabalik na Maynila, kasama dyan. Yung South Rail, papunta ng Bicol, kasama po dyan. Yung pong Laguna Lake, na road network, kasama po dyan. Lahat yan delayed. Magkano babayaran natin na penalty dahil hindi natin lagyan ng pondo? Penalty lang ito. 400 bilyon. Sino magbabayad? Kayo. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kaya huwag sasabihin nila na si Saldico lang. Dahil yan si Speaker Martin Romualdez kasama at si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw ba presidente ng kumpanya, yung finance mo lulukohin ng budget, hindi mo malalaman? Alam mo. Dahil ikaw nag-approve ng budget eh. Ikaw nag-release ng budget eh. Kaya yan ang nangyari sa bansa natin. Ngayon lang ako nakakita na ganitong klase ng sistematikong korupsyon sa ating bansa. Maniwala ka ba, sir, na kaya siya umalis niya sa bansa para imukin ang iba't ibang leader na sinto ang gera? Naniwala ka ba na magagawa niya na may Pangulong? Di ba? Wala namang problema kung sumama siya. Di ba, makiusap na huminto ang gera. Pero para siya pakinggan naman nila, ibang usapan yun. Pero tama naman yun. Lahat ng Pangulo o taga-Pangulo ng lahat ng bansa dapat umapila sa nangyaring kaguluhan sa Middle East para mahinto. Pero sana, bago siya umalis, inasikaso niya na kung anong gagawin dito sa mga Pilipino na maiipit sa gera. Ano-ano ba yan? Di ba yung mga nasa Israel, nasa South Lebanon, ano ba yung mga sa Gaza? Yan yung mga naiipit sa Palestine. Yan yung mga naiipit na Pilipino. So, dapat sana, yun ang bigyan mo na ng panahon paano aayusin. Dahil mabigat tong krisis na to. Ilan yung 2 milyong Pilipino? Sigurado naman ako na yung mga Pilipino na iba, hindi naman gustong umuwi kaagad. Pero kailangan may plano. Kung binobomba tong lugar na to, saan natin pwedeng ilipat ang mga Pilipino? Yung mga gustong umuwi, paano nating iuwi? Yung mga, may napanood nga akong vlog, sabi, anong akala ni Pangulo? Mga reptile ba yung mga Pilipino? Kayang lumakad, tsaka, hindi, maglakad daw sa daan, at tsaka lumilalim sa tubig, di ba? Pwede yun. Tapos kunyari, yung libreng phone call, hindi ko na maintindihan yun. Dalawa lang ang nakita kong proyekto ng Pangulo, itong taon na to, ha? Yung nakita kong inayos niya, yung footbridge, tsaka muling, at tsaka yung free phone call sa Middle East. Sir, ayon kasi sa pagsalita niya, sir, malinis daw ang Pangulo kasi siya daw yung nagsiwalat ng korupsyon sa ating bansa. Sino? Si Tita Claire. So, yung palingira, sir. O, yung palengkera. Si Presidente, siguro akala niya nung magsalita siya, hindi makakalkal itong mga nangyayari. Kaya nung magsalita siya, maya naman kayo. Sabi niya gano'n, imbestigahan. O ano nangyari ngayon? Tuloy ba ang investigasyon? Wala. May nangyari ba sa Blue Ribbon? Wala. Meron ba nangyari doon sa tinayo niyang mismong opisina sa
ilalim niya. Ang ICI, may nangyari ba? Yung Independent Commission for Infrastructure, talagang independent na lang kasi isang tao na lang ang naiwan. At walang naipakulong. Pangatlo, sa Kongreso, nung nakita yung investigation, sino unang huminto? Kongreso, sila. So, ito nga yung sinasabi, nung magsalita siya, nabigla siya siguro, alam niyo yung Cebu. Hindi natin akalain na ang Cebu pala, kasi sa flood control problem, ang Cebu hindi naman nasa mga pangunahing problema. May isip pa natin na babagyo sa Cebu? Na biglang bumagyo, biglang grabe baha, nakita ng mga tao, ang laki pala ng pondo ng flood control na hindi gumana sa Cebu. Kaya itong mga sinasabi ni Auntie Claire, hindi ko na nga alam kung ano mga sinasabi niya, parang kailangan kay Auntie Claire, puro Duterte na lang ang inaatake. Diba? Wala na siyang ibang sinasabi. Dapat ang tagapagsalita ng Pangulo, nagsasalita ng maayos, yung governance, yung mga kailangan gawin ng hindi puro politika, chismis, marites, away. Diba? Okay, may mga atake sa Pangulo. Sinasabi natin may atake sa Pangulo. Kailangan ba siya sumagot? Diba? Kung ang atake kunyari ngayon ng 18 Marines, nag-deliver daw sila. Si Sandro Marcos sa Ilocos. Si Sandro Marcos ang kailangan sumagot dahil siya tumanggap ng pera. Nung sinabi nagdi-deliver sa Nara, ayun, dapat siguro, ang ICI ang dapat sumagot dyan. Lahat ng to, sinasabi nila, si Presidente sumasagot, si Auntie Claire, talagang tama rin naman siguro dahil ang simula at ang dulo ng korupsyon nagmumula sa opisina ng Pangulo. Yes, Sir Mike, gusto ko lang malaman yung side nyo kasi merong lumalabas sa social media na itong 18 Marines, ang mga retired general at kayo daw po, yung ay may pumupundo. Ano po yung masasabi nyo dito? Alam niyo nung mangyaring kay Gutesa at meron akong prueba, si Gutesa nung matapos sa Senado, nawala. Pero meron pa rin akong komunikasyon. Hindi ko siya direktang kausap. Nung magsalita si Saldicot, sinabing totoo lahat ng sinasabi ni Gutesa, totally nawala na. At may prueba ako na ikinulong nila. May prueba ako na illegally detained na si Gutesa. At papatunayan ko yan sa tamang panahon. Nung nakita ko yun, sabi ko hindi na ako papayag na mangyari to dito sa mga marino at mga sundalo. Kasi itong mga taong to, ang pinaka hindi kumita sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Walang pera to, hindi to DPWH contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman, hindi sila senador, hindi sila kabinete. Ang trabaho lang nila, swelduhan sila, taga-deliver ng pera. Kaya ako, tumutulong ako hanggat kaya ko. Sa mga nakikinig at nanonood po, kung gusto niyo pong tulungan, ayusin po namin kung paano niyo sila matutulungan. Dahil sa kayo, nagtatago sila. Dahil grabe yung operasyon na ginagawa nung nagpunta kami noon sa Valle Verde. Diba? Ngayon nga, sana gusto rin lang pumunta rito. Pero alam nila na sinusundan sila parati. Kaya ito ho yung hindi ko papayagan na ang mga taong to at ang kanilang pamilya ay mapahamak dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Ay mapahamak dahil isinisiwalan nila yung korupsyon sa ating bansa. Mapapahamak dahil ang gusto lang naman nila ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Diyan hindi ako papayag. Tutulong ako at lahat ng pwedeng tumulong hihimukin ko para alalayan sila. Kamusta naman po si Attorney Levy Baligot po after ng pinapadisbar po siya ng Bucor ni Katapang? Until now, 100% pa rin po ba yung pagtulong niya dito sa 18 Marines? Alam mo si Attorney Levy Baligod, talagang bilib ako dyan. Ang katapangan niyan talagang napaka, yung pagmamahal niya sa bayan at ang kanyang paninindigan at katapangan, hindi mo matatawaran. Hindi yan natatakot dahil pag nag-uusap na kami sinasabi niya ito na siguro yung magagawa ko para sa aking mga anak. Ito na yung paninindigan para ayusin natin yung ating bansa. Kaya siya rin mismo, sinasabi niya doon sa mga sundalo at mga marino, wala tayong iwanan hanggang huli. Alam niya na makakasuhan siya. Alam niya na sinusundan siya. Alam niya yung mga telepono namin ay minomonitor. Nasasayangan ako. Imbis na yung magnanakaw ang imbestigahan nila. Imbis na yung magnanakaw yung kanilang i-operate, gamitin ang pera ng gobyerno, hanapin yung pondo. Kami na nagsasalita, kami na tumutulong sa mga nagsasalita ng katotohanan, ang ginigipit ng gobyerno. Nakakalungkot. Something personal, sir. Ano naman po, kamusta naman po si Madam na Yung asawa ko. na isama po? Yung asawa ko kinasuhan din nila. Hindi. May sabpina. May sabpina. Hindi natin
na lang baka kasuhan, pero siyempre, nakakalungkot din dahil nadadama yung ibang tao. Nagkataon nga kasi yung sasakyan nasa pangalan niya at siyempre pagka yung mga sundalo kumikilos, wala akong problema na tumulong kung kailangan ng sasakyan. Pero yan yung nangyayari, di ba? Imbis sana yung NBI, ang tiningnan nila, alam mo tinitingnan ng NBI ngayon? Kung sino daw ang nasa likod. Kung sino daw ang, ano ba daw yan, politika ba yan? Eh, ito na nga mga tao nagsabi, may pera silang binubuhat. Ito na, pera ng bayan na nga. Sila na nga nagsasabi, bilyon-bilyon, 3 beses ang linggo. Eh, bakit hindi yun ang imbestigahan? Yung asawa ko, yan, pupunta kami sa Miyerkules, alas 10 ng umaga. Alas 10 ng umaga. Hindi, sa NBI muna kami. Tinatawag kami sa NBI. Alas 10 ng umaga. Isa na lang po, Mike. Kasi nga po, may nabasa po ako. Alam mo, dapat si Congressman Jing kasuhan din nila, ha? Oo. Andiyan, kasi po magagalit sa iyo. Mike, isa na lang po, last na lang po yun. Kasi minaano po ako sa FB, bago lang po siya. Di ba, nasa ibang bansa ngayon si BBM po. Ngayon po, yung inatinang niya pong event po yun, hindi po kailangan ang mga presidente ang mag-attend doon at kailangan lang po magbigay ng mga delikado na nagkataon na si BBM lang po ang pangulo na naandun ngayon. Sa tingin niyo po ba, wala sa kanya nag-a-advise at hindi niya po siya nag-research bago siya umalis? Hindi ako sigurado tungkol doon sa head of state, ha, kung hindi kailangan. Pero nakita ko yung mga video kanina, parang may sakit ata si BBM eh. Sinisipon ata si Pangulo. May dasal pa naman si Tony Capasio. Ato Pasyo! Oo, isa pa yun, dapat kasuhan din yun.